Tagalog. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko pong ibahagi ang sinasabi po sa salita ng Panginoon sa aklat ng Jeremiah 17 verse 7. Sabi po sa Tagalog, "Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon." Verse 8, "Sapagkat siya ay magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat at hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumuhay." Sa English po ang sabi, sa verse 7, "Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord." Tayo po manalangin. Hallelujah, Father in heaven. Aming Diyos, Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin sapagkat Ikaw ay Diyos na tapat, sagana kung magmahal. Banal na Espiritu, kayo rin ay patuloy namin inaanyayahan sa aming pong pagbubulay ng banal na salita. At nawa po, Diyos, linisin niyo ang aming mga puso, ugasan kami ng dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Marapatin niyo na aming mga puso ay tanggapin ang biyaya ng iyong salita at maranasan po namin ang kapangyarihan nito sa aming mga puso. And I pray, God, all your promises, all your blessings through your words ay ma-experience ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Ang kinamin ng iyong tagumpay, Ama. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, the blessing of trusting in God. Okay? So, napakarami ng biyaya. So, hindi lamang po ito pinag-uusapan natin mga material at financial, kundi, sabi nga po, higit pa sa mga bagay na yun. At mga kapatid, sa panahon po ito ng trouble, okay, so trying times, ano po sa palagay ninyo ang maituturing ninyong most valuable asset or possession o yung pinaka-mahalagang pagmamayari o pag tinataglay natin kayamanan? Okay, ito kaya'y pera? Ito kaya'y mga tao sa ating paligid? Amen? Wala po sa mga bagay na ito. Ang isa sa pinaka-mahalagang kayamanan natin ay ang ating pananampalataya, pagtitiwala at relasyon sa ating Panginoon. Amen? So ito yung pinakamahalaga sa mga panahon po na ito. Alam niyo po, sa panahon ni Prophet Jeremiah, humaharap po sa isang matinding pagsubok at pagpalo ang bayan ng Juda dahil sa kanila pong pagtalikod, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, Diyos-Diyosan, yun po yung pinaka-kinamumuhian ng Diyos, ni Yahweh, sa kanyang mga anak. Okay? So, idols in the time of ancient Israel, ito po ay mga images na kanilang sinasamba, niyuyukuran, hinahandungan. Okay? Pero alam niyo po, sa panahon natin ngayon, meron din tayong mga idols na maaaring pera, pwedeng ito'y katanyagan, pwedeng ito'y kayamanan, power, abilities, okay, people, o kahit mga gadget, o kaya mga bagay sa sanlibutan po ito. So, ang idol po, anything or anyone who takes the place of God in our hearts. Ano man daw po na kumukuha ng posisyon sa ating mga puso. At alam niyo po, napakahirap sa panahon na ito kapag wala sa Diyos ang tiwala natin. Okay? At kung hindi totoo ang ugnayan at pananampalataya mo sa Diyos, napakahirap po ang sitwasyon. Sabi po dun sa verse 5 ng Jeremiah 17, ganito ang sabi ng Panginoon, "Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman, at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Cursed is the man who trusts in man." Kapag wala lang po sa Diyos ang iyong pagtitiwala, may mga consequences po ito. Okay. Sabi po sa English version, "Stunted shrubs in the desert." Okay. So
So, meron, hindi lumalago. Okay? So, walang growth sa lahat ng aspeto ng buhay ito. Ano pa? No hope for the future. Okay? Sabi rin po, kapag wala sa Diyos ang pagtitiwala, para siyang namumuhay sa isang barren wilderness. Okay? Sabi po doon, sapagkat siya'y magiging gaya ng ugon sa ilang at hindi makakakita ng anumang mabuting darating. Siya'y maninirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupang maalat at hindi tinatahanan. Mapala. Okay, yun po. So, hanggang doon sa verse 6, yung pong consequence kapag wala sa Diyos ang pagtitiwala natin. So, marami pong tao nawawalan ng direksyon ng buhay, okay, lalo na sa panahon po ito. Yung iba, damang-dama yung tagtuyot sa buhay, kawalan. Amen. Alam niyo po, napakahalaga na we take God seriously and trust in Him with all our heart. At pahalagahan natin ang ating relasyon, pananampalataya sa Kanya, sapagkat mararanasan natin yung tuloy-tuloy na daloy ng biyaya, pagpapala at habag ng Diyos. So, ano nga po ba ang tunay na blessing o yung pagpapala? And why should we trust in God alone? Bakit nga po ba sa Diyos lamang tayo dapat manalig at magtiwala? Okay? So, una po, you will find yourself in the right place, in a safe place. Kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, nasa tamang lugar ka, nasa tamang condition ka. Sabi po dun sa salita po ng Panginoon, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng bati. Sa English po, like a tree planted along a river bank. Okay, ano po ibig sabihin nun? Ang ilog, ito po yung best place a tree can be found. Kasi tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. So, tuloy-tuloy din ang inom ng tubig ng isang puno. Okay? Para sa atin po, the right place and the safest place is in the presence of God. To be in a relationship with God is the only safe place in this world. Lalo na sa panahon po ngayon. Walang pinipili yung pagsubok, iba't ibang kalamidad, dalamhati, nararanasan ng iba't ibang tao. Ano pa man ang estado sa buhay. Pero kung tayo po ay may pagtitiwala sa Panginoon, alam natin tayo po ay nasa tamang lugar, nasa tamang kondisyon. Dahil ang Diyos, ang ating pinagtitiwalaan at siya ang nangunguna sa ating buhay. Amen? Pangalawa po, you will be established. Sabi po doon sa roots reach deep into the water. Okay? Gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. Okay? So, ano ibig sabihin ng established? Pag sabi established, immovable, firm ang foundation, matibay. Okay? So, dahil malalim ang pagkakaugat, hindi ito madaling mabuwal sa gitna man ng unos at hindi rin madaling matinag sa araw ng pagsubok sa atin po. Kapag malalim yung pagkakaugat, we are deeply rooted in the Lord and in the presence of God. Hindi po tayo matutuyuan, hindi po tayo madaling matitinag, okay? Ano man ang dumating na pagsubok o unos sa ating buhay. Kasi malalim yung pagkakaugat. Okay? So makakaabot po ito sa malalim na water source. Kahit yung malalim, okay, pinakamalalayo ng mga water source, maaabot po nitong puno na malalim ang pagkakaugat sa Panginoon. Kaya hindi po siya mauubusan. Amen? So hindi po siya matutuyuan, ito'y laging mananagal. Pangatlo po, sabi, you will be secured. Okay? Sabi po sa Tagalog, hindi natatakot kapag dumarating ang init. Yun. Not bothered by the heat. Yung ibang parte pa po sabi, not worried by long months of drought. Kapag ang isang tao po ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon, wala itong pangamba kahit sa panahon ng pagsubok. Okay? So, not worried by long months of drought. Okay? Hindi mababalisa sa taon ng pagtatuyot. So, drought, ito po ay
pangmatagalan po na tag-init na nagbubunga po ito ng pagkatuyot ng mga lupain, mga halamanan. Amen? So, many of us really, syempre, nag-aalala po tayo sa kalagayan na ating pong kapanahunan ngayon, lalo na nag-extend yung lockdown. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, if you trust God, you will not be bothered. You will not worry long months of drought. Because your source, your very source is God Himself. Amen? So kahit tumagal pa yung tagtuyot, hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalala. Kasi meron pong continual source of water, food, and nutrients yung isang puno. Okay? Sa atin naman, bilang mga tao, you are confident because God is your sustainer. God Himself will provide for you and will take care of you. So, wala po tayong dapat na ikatakot. Basta magtiwala, kumapit lamang po tayo sa ating pong Panginoon. Siya po ang bahala sa atin. Amen? Pang-apat po, you will always be filled with life and hope. Sabi po ano? Sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa. Sa English po, their leaves stay green. Okay. So, ang green po means the tree is alive and healthy. Okay. So, sa atin din po, bilang mga tao naman, di ba yung senyales na tayo buhay at malusog, makikita po yan sa atin po. Hindi lang sa physical kundi sa ating pong pananalita, sa ating gawa, kilos, sa ating pag-iisip. Amen? Alam niyo po, marami pong tao ngayon buhay pa pero patay na ang pag-asa. Okay? Laging aburido, laging naiinis, okay? Walang makitang maganda sa buhay. But if you hold on to God, and if you live by faith, mararanasan mo ang buhay na masagana pa rin sa pag-asa. Nararanasan natin yung liwanag, nararanasan natin yung kapayapaan. Amen? Dahil po sa lubos na pagtitiwala natin sa Panginoon. Ano man yung nakikita natin sa ating paligid, hindi po tayo nito nadadaig sa halip sa Panginoon lamang po tayo, lubos na umaasa. At ang lagi natin nakikita, when we trust in God, we see hope, we see life, we see a good future. Amen? Pang-lima po, you will remain fruitful. You will remain fruitful. Sabi po, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. They never stop producing fruit. Okay? Alam niyo po, kahit na sa gitna po pala ng tagtuyot, ang isa pong puno na nakatanim sa tabi ng batisan, patuloy po pala ito namumunga. Same thing sa atin din po ng mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Makikita po yung bunga. Ano po ito? Bunga ng magandang ugali. Okay? Magandang katangian, good character and good works. Na sa mga panahon na ito, magmamanifest po. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, tama lagi yung response. Tama lagi yung ginagawa. Amen? Nagiging pagpapala. Sabi nga po, those who trust in the Lord will always be blessed. Because God is your source. And God Himself takes care and provides for you. Laging merong sariwang biyaya na pinapadala ang Panginoon. Okay? At dahil po dyan, lagi natin tatandaan, binibless tayo ng Panginoon. He makes us fruitful, productive. He makes us blessed. Hindi lang para sa pansarili nating kapakinabangan, kundi upang makinabang rin ng mga tao sa ating sa paligid. So, you will also become a blessing to others. Kapag po tayo nagtitiwala sa Panginoon, ginagamit din tayong daluyan ng pagpapala ng Diyos sa ibang tao na nangangailangan. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong sumampalataya at magtiwala sa ating Panginoon. Hold on to God. Hold on to your faith in Christ. Keep your faith and your hope in God alone.
Because only God, only Yahweh can sustain you even in these times of trouble and trouble. Whatever happens, God is holding your life and He will never let you go. Tayo po yung muling manalangin. Hallelujah, Father in heaven. Lord, we hold on to you and we want to claim the promise of your word, O God, na kapag kami magtitiwala, tunay na sumasampalataya sa iyo, O Yahweh, mararanasan namin ang mga biyaya ng iyo pong katapatan. And you will sustain us spiritually, emotionally, physically, and even materially, financially, O God. And so, Lord, I speak and I declare, God, na sa iyong biyaya, sa iyong habag, iparanas mo po, Panginoon, ang mga biyaya ng iyong salita sa lahat ng aming pong mga mahal sa buhay, mga kapatiran, sa iba't ibang dako ng daigdig. Panginoon, ikaw nga ay Diyos sa makapangyarihan at tapat. So we hold on and we cling to you, O God. You're our very source. Ikaw ang aming first resource, O God, and not our last resort. Sa iyo lang kami kumakapit, sa iyo kami nagtitiwala at umaasa. And we pray, God, na isusustain mo kami sa panahon ng pagsubok namin pong dinaraanan sa panahon na ito. Hindi mo kami iiwan, Panginoon. But God, you are our source. You are our sustainer. And Father, I pray, quicken the faith ng bawat isa. Patatagin mo, Panginoon. Stir up the faith and yung trust ng bawat isa sa inyo, aming Panginoon. At makikita namin, O God, the power, the reality, and the life of your word. In Jesus' name. Lord, we claim your victory. We claim your favor, your mercies, your grace, and blessing sa buhay po ng bawat isa sa amin. We give you glory, Father. In Jesus' name we pray. Amen.